Magandang araw mga kabat expert. Ngayon may actual test tayo ng isang 3SMF XL Motorite battery na galing mismo sa customer ko. Nakakabit ito sa Kia Carnival year model 2022 at ayon sa may-ari, 18 months pa lang ginagamit pero pinalitan na niya agad ng bagong battery. Same brand at same size. Ang tanong, goods pa ba ito? Sayang ba ang battery? O mahina na talaga ang CCA? Alamin natin ngayon gamit ang bagong bili kong battery analyzer mula Lazada. Budget friendly lang, pero tingnan natin kung accurate ba. So ito po ang ating battery. Ang size sa battery na ito ay 3SMF 75 to 80 ampere hour, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na kailangan na tutubigan pa kasi ang battery na ito ay ready to use, maintenance free, disposable. At once na ma-meet ang 2 to 3 years at kung minsan umabot ng 4 years, kasi katulad na lamang nito, ito po ay brand ng XL. Ayan po. Motorite XL. Ibig sabihin, matitibay po na battery ito. Makakapal po ang mga plates o tingga nito sa loob. Kaya umabot siya ng 4 na taon. Ayan po. Pansinin natin ha. So, kung titingnan natin, bago siya tingnan, baka sabihin ng iba dyan na, kinuha mo lang sa estante yan. Hindi po. Hindi po ako nagsisinungaling dito. Wala po ako makukuha sa pagsisinungaling na yan. Kaya real test lang po ang ating mga gagawin dito. Ang pinapakita sa video dito. Okay? Normally, ang ganitong battery tumatagal ng around 24 months to 36 months. Depende sa paggamit, driving habits at electrical load ng sasakyan. Ngayon, i-check natin ang voltage, CCA, internal resistance, overhaul health niya. So ngayon, titest na natin gamit itong ating battery tester o battery analyzer na bago kong bili sa Lazada. Ito po, ang itsura. Yan. Yan po ang kanyang pinaka-itsura. Yan. So ngayon, meron siyang dalawang alligator clip na kulay pula at kulay itim. So ngayon, unang ikakabit natin dito sa plus sign. Yan. Yan. Plus sign yan ha. Ayun, plus po yun. Lapit ko muna ang camera. Ayan. Plus po yan, yan. Diyan yung kakabit ang kulay pula. So itong kulay itim naman na alligator clip ng ating battery tester o battery analyzer, dyan po sa minus sign. Yan. So, usang magtuturn on na po ang ating battery tester o battery analyzer. Ayan po. So ngayon, sa paggamit sa battery tester o battery analyzer nito, sa mga hindi nakakaalam, alam ko po, karamihan sa atin hindi pa po marunong nito. Kahit ako po, medyo nangangapa pa ako. Pero, pagbutihin ko, alang-alang sa inyo. At abot lang din sa aking makakaya. So ngayon, kung mapapansin natin, nagbe-blink o nagkukurap-kurap siya sa steady. Ibig po sabihin ng steady, standard po yan. So, meron din siyang choices dito, AGM, GL, AFB, standard ang dulo. So, kung ang battery na ititest ninyo, ganito, battery na tinitest ninyo ay AGM o gel type o AFB, dyan nyo po itatapat siya, ilagay nyo. Pindutin nyo lang po itong arrow na pataas at pababa. Ayan. Sampulan ko po kayo. Ayan. Pansinin natin. Ayan. Di ba? Pababa na siya sa AGM, gel, AFB. Ayan. So, babalik siya sa standard. So, normally, ang gamit dito sa atin sa Pilipinas ay mga lead acid battery lang po. Sabihin, standard battery po yan, mga yan. So, dyan lang natin siya ilalagay. So ngayon, pagka nandyan na nakalagay siya dyan sa standard na yan, so itatap o pipindutin natin itong enter. Yan po, enter. So, nakapito na siya. Kanina P1, di ba? Ngayon P2. Kapag nakapito na siya, magbiblink na naman dito sa baba itong tinatawag na CCA sa pinakauna. Pangalawa, di ba? IEC, pangatlo C, pang-apat EN, number 5 D, number 6 CA. So, wag natin pansin yung mga yan. Hindi mo natin pag-usapan yan. Dito muna tayo focus sa CCA. Kapag ka nagkukurap na nagbiblink ka dyan sa CCA na yan, itap o enter natin itong dito. I-click natin itong enter. So ayan, enter na siya. Then lilipat sa EDC. Ayan po. Pag nagbiblink na dyan o nagkukurap-kurap na sa EDC na yan, ilipat nyo ito. Kasi ito po ang tinatawag na CCA o cold cranking amp ng battery. Ililipat natin yan sa pamamagitan ng dalawang arrow na ito. Pababa at pataas. So kung magdagdag kayo, ganyan po. Pindutin nyo lang yan. Pag magbabawas kayo, yung arrow pababa, yan po. Magbabawas na siya. So ngayon, isisit natin siya sa kahit 545 CCA. Then pagka nasit nyo na sa 545 CCA, itatap o pipindutin niya na itong enter. Ayan po. Pag tap ng enter, magre-reading na siya. So titigan ng mabuti, huwag kukurap.
Boom! Pansin natin mga boss, mga ma'am, sir, mga kabat expert. Ang SOH niya, ibig sabihin ng SOH, state of health, 99%. So, okay pa po yan. So, ang nakalagay dito ay perfect. Ayan, pansinin natin ha. Perfect po yan. Tapos, ang blink niya or ano po ba ibig sabihin ng IR na yan? Internal resistance po yan. Ito po, itong 5.7 milliohm. Yan po ang tinatawag na internal resistance. Pagka gusto nyo makita ang voltahe ng battery, ang voltage kasi hindi pa natin nakikita, di ba? Hindi pa natin alam to. Sa 3SM battery, hindi pa natin nakikita kung ilang voltahe ang battery. Wala pang lumalabas, di ba? Hindi pa natin na-check. Ngayon, kung gusto natin makikita ang voltahe ng battery, kung mapapansin nyo sa baba, di ba may volt yan? Ang tanong, paano natin ililipat yan? So, itatap o pipindutin niyo po itong arrow na ito, yung pababa. Ayan po, para tumapat siya sa volt. O, ayan, di ba? Nagbiblink na. Yun po ang voltahe ng battery. Ito po ang volts ng battery. 12.8 volts siya. So, ibig sabihin, malakas po yan kapag gaganyan. 12.8 volts, malakas po siya. So ngayon, paano naman makikita ang CCE ng battery kung ilan ang CCE? So yan po ang pinakatanong ng karamihan. So kung mapapansin nyo dito sa pinakadulo, sa EDC, pipindutin natin yan sa pamamagitan ng arrow na pababa. Ayan po. Ayan, pinindot ko na. So naglipat na siya sa EDC. So dito na po lalabas ang kanyang tinatawag na CCA o cold cranking amps. Ito na po yun. 540 CCA o cold cranking amperes. So sana maliwanag, sana may naintindihan po kayo sa aking mga paliwanag dito. So ganyan lang po, simple lang siyang gamitin sa mga marunong na, madali lang siyang gamitin. Pero sa mga for the first time, medyo mangangapa pa talaga tulad ko. Ayan po. At mapapansin natin ang kanyang SOC, state of charge, 100% pa oh. Oh, di ba? 540 CCE pa siya. Ayan. So ilipat natin ang arrow sa taas para makita natin ang voltahe. Ayan, 12.8 volts. So ayan, kita niyo po. 12.8 volts po siya. Oh, napakalakas ng battery na ito. Ayan, malupit yan. I-screenshot nyo po na ganyan kalakas ang 3S MFXL battery na ginagamit ng 18 months na pong paggamit. At nakakabit sa 2022 year model na sasakyan Kia Carnival. Ayan po. Ngayon, explain natin mga kabat expert kung ang CCI ay bumaba na sa higit 30% sa original rating, ibig sabihin humihina na ang battery. Kung below 12.4 volts ang resting voltage, medyo low na ang charge. Kung SOH niya ay below 60%, malapit na ito sa palitan. Sa case na ito, so masasabi natin na pwede pang gamitin ito na battery para sa mga diesel engine na makina. Dahil ang minimum na CCE ng diesel engine 500 to 600 CCE. Pero based sa experience ko, 500 CCE kaya na po mapaandar ang diesel engine na makina. So tatanggalin na natin. Mga kabat expert, hindi porket 18 months pa ay sira na agad ang battery. Maraming factors, madalas short driving, maraming accessories, TV, lights, etc. Idle time, mainit na klima sa Pilipinas. Kaya mahalaga ang CCE testing, hindi lang basta voltage check. So ngayon mga boss, alam ko, ang masasabi ng karamihan, nako, hindi yan totoo, hindi yan accurate, dapat gamit mo yung load tester talaga. So ngayon, gagamitin nga po natin ang battery load tester na autometer. Yun pong tester na mamahalin ang ating gagamitin para mag-accurate. Masiyahan kayo at hindi sayang ang oras sa panonood nyo dito. Okay? So ito na po ang ating battery tester. Yan. Ito ang itsura ha. Ayan. Auto o autometer. Ayan. So ngayon, meron siyang dalawang alligator clip. Meron siyang positive at negative alligator clip. So dito natin kakabit tong kulay pula sa plus sign. Yan. Yan. Plus sign po yan ha. Tingnan natin na mabuti. Ayan. Plus sign po yan. Yan. Diyan nyo ikakabit ang kulay pula. Itong kulay itim naman na alligator clip ng ating battery load tester dito sa minus sign. Yan po. Yan. Kakabit na siya. Minus sign po yan ha. Yan. Kita nyo po. O yan. Minus sign yan. So pansinin natin ang kanyang reading. Ayan. .9 volts siya kung titingnan mo sa actual, sa personal. Pero sa camera, titingnan natin sa camera,
parang 13 volts o 13 volts talaga yan kung titingnan sa camera. Ayan. So ngayon, meron siyang DC amps. Ano po ba ibig sabihin ng DC amps? Ibig po sabihin yan ay direct current amperes. Amperahe baga ng battery. So dito naman sa kabila, meron siyang DC volts. Ibig sabihin ng DC volts, direct current voltage. So sana maliwanag. So ngayon, balik tayo dito sa direct current amperes. Itong araw na ito, dapat tataas siya sa 300 amperes. 300 to 350 amperes. Yan. Tapos dito naman sa kabila, sa direct current voltage sa DC, itong araw na ito, kapag mananatili ito dito sa 11 volts, 10 volts, or 9.8 volts, ibig sabihin, malakas po itong battery na ating tinitest ngayon. So, sana maliwanag. Pero may pero tayo. Kung itong araw na ito ay magda-drop dito sa 8 volts, 7 volts, 6 volts pababa, ibig sabihin, sira o bad battery na po itong battery na tinitest natin ngayon. So, sana maliwanag. Okay? So, titesting na natin. Pindot muna itong then, testing na. So, titigan na mabuti ha. Huwag kukurap. Yan. Yan, sagad ko na 350. Ayan, pansinin natin. 350 na po yan ha. Ito sa kabila, tingin kayo. 9.8 volts lang siya. Ayan. Oh. Di ba? So, patayin na natin kasi 10 seconds lang ang pag-load test. So, nakita nyo na po. So, malakas po itong battery na ito. Ayan. So, tanggalin na natin. So, ganyan lang po simple ang pag-check ng battery kung paano malalaman kung malakas at paggamit ng ating battery load tester na bago na nabili sa Lazada. Kung may luma kayong battery sa bahay, huwag hulaan kung goods pa. Ipatest gamit ang battery analyzer o di kaya battery load tester para sigurado tayo. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa Pat Expert PH para mas marami pa tayong matututunan tungkol sa car at motorcycle batteries. Comment down below kung gusto nyo pa ng actual battery testing videos. Maraming salamat mga Kabat Expert PH.